Good morning po sa bawat isa. Ngayon po ay June 28, 2024, araw po ng Friday. It's another meditation time sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Ating bubuksan po ang ating Bible at pababasa po natin sa Philippians 3:8. At ganito po ang sinasaad ng Word of God. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Ngayong umaga ay nasa isip ba natin kung ano ang meaning ng treasure? Ano ba ang pumapasok sa ating mga isipan? Pag sinabi ba natin treasure, ay iniisip natin ito ay material things. O kaya ito ay treasure chest na puno ng ginto, crowns at saka gems. At pag tayo'y tinanong, what is the treasure in your life? Maring iba't ibang bagay ang dumarating sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Sinasabi natin yung material things na ating pinaghirapan sa mahabang panahon. Maring mansion o mga cars, mga expensive bags, mga relo at iba pa. At yung iba ay ano ba ang treasure na kanilang pinagsumikapan? Ito ba yung power? Ito ba yung respect? Or ito ba ay influence? So yung iba ay sinasabi yung pag-treasure nila. Pag sinabing kayamanan, ito ay nangangulugan ng kanilang mga loved ones, family at friends. So ngayon ay pag-uusapan natin ano ang greatest treasure na meron tayo bilang mananampalataya. Doon sa ating binasa na the greatest treasure na walang iba at incomparable sa lahat ng bagay ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. At siya ang pinaka-dearer sa lahat ng mga treasure. It is incomparable sa ating mga tinatangkilik at tinatamasa sa buhay. At makita natin na yung bagay na nagpapasaya sa ating mga puso, yun ang may tuturing nating treasure. So ang kadahilanan kung bakit masasabi natin na si Kristo ang greatest treasure sa ating buhay dahil sa unang kadahilanan na kung ano ba ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. No? At sinabi sa pangungusap ni Pablo doon sa ating binasa, He loved me and gave Himself for me. No? At sinabi niya, I count all things but dung to win Christ. Yun ang binanggit niya. Una, dahil sa ginawa ng ating Panginoon. No? At ano ba ang dinulot ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Yun ang ikalawa. Una, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay i-let it go sa ating mga buhay. Pinatawad niya tayo at kinount niya sa kanyang sarili yung lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At yung Diyos na walang kasalanan, siya ang naging kasalanan para sa atin. Kinalimutan niya yung ating mga kasalanan, kung gaano daw kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din ang kapatawaran na ginawad ng Panginoon nung ikaw ay nagsisi at ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon. Ikalawa, binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Yung kapayapaan that passeth all understanding. Yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Only the Lord can give. Na ikaw ay matiwasay, ikaw ay mayroong peace of mind, na kahit na anong mangyari sa iyong puso, kalmado ka lang, at hindi ka nangangamba kung ano ang kahatan mo because you have peace with God that settled all understanding sa ating mga buhay.
Another thing He gave us victory. Natalo niya na ang Diablo at siya ay nanagumpay laban sa kasalanan. Binigyan niya tayo ng victory over sin. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan at ang kasalanan na iyon ay hindi na magiging dahilan kung bakit tayo uhusgahan ng ating Panginoon. He settled it on the cross of Calvary for you and for me. Another thing He gave us ay yung tatawag nating mabungang buhay. Na tayo ay hindi lang naman tayo niligtas ng Panginoon for nothing. Niligtas niya tayo for being a fruitful life. At kung tayo mag-stay, mag-aabay dun sa sanga, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo, magiging mabunga tayo bilang mananampalataya. And another thing na ating i-consider, yung tinatawag natin binigyan tayo ng Panginoon na eternal life. The most and the greatest possession that you have being Christian, na ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, at ito ay for all ages. And even na kahit na wala ng time, you can experience this yung life that you will go to heaven. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, when the right times come at kunin ka ng Panginoon, that heaven will be your greatest possession bilang mananampalataya. And this eternal life that we receive from the Lord is present possession ng isang mananampalataya. Ayan ang ating makikita. And lastly, ay makita natin na si Kristo lang ang lahat sa ating mga buhay. He could satisfy our lives. Every longing that we have, siya lang ang makakapagbigay ng contentment at satisfaction sa ating mga puso. Why? Because kung hindi ka pa mananampalataya, there is emptiness, there is void na hinahanap mo, na kailan pa man hindi mo masusumpungan sa anumang mga bagay. Only Christ will satisfy our hearts. Siya lang ang magtitil ng tinatawag nating emptiness sa ating mga buhay. Because of what He is sa ating mga life. Yan ang ating makikita, kung bakit napakahalaga ng ating Panginoon. Mawala man yung mga bagay sa mundong ito, wag lang mawala ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sapat na, na siya lang ang magiging treasure natin, siya lang ang bibigyan natin pagpapalaga. At even Paul, natutunan niya yung mga bagay na ito. He consider himself as yung lahat ng mga accomplishment niya as dung, basura sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. I hope na sa ating meditation ay makita mo yung hinahanap mong kayamanan, hinahanap mong treasure, at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Magandang araw po muli sa bawat isa. I hope na sa ating meditation ay meron na naman tayong natutunan sa ating mga puso't buhay sa Panginoon. Okay?